receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. Yan. I will not be intimidated. Yan. Ito yung gusto kong marinig kay Jinggoy Estrada, mga idol. Batiin muna natin lahat, mga ka-Duterte sulid, mga idol. Magandang araw sa lahat. Naku po. Alam naman natin to si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada ay napakalaking pangalan, mga idol. Ay nauugnay ngayon sa kasong plunder at graft. Itong korupsyon ng nangyayaring flood control. Ayon sa ombudsman, mga idol, siya ay may kickback at komisyon, mga idol. Ito lang ay allegation pa lang naman, mga idol. Kaya ngayon, alam naman natin to, nagkaroon siya ng warrant of arrest. Humarap siya sa Sandigan Bayan, pumunta siya doon at sumuko, 'di ba? Ganito ang gusto niya mangyari. Kasi nagkaroon siya ngayon ng press conference, 'di ba? Gusto niya ng legal process. Kung meron man siyang violation, kaya meron siyang sabi niya, ayaw niyang may paninindigan siya, 'di ba? Ayaw niya magpaalipin kasi parang napolitika siya. Ganito ang nangyari ngayon. Kasi gusto niyang harapin sa legal process kasi hindi siya guilty. Yun talagang gusto niya mangyari. 'Di ba? Due process, legal. Ngayon, tuloy muna natin 'to para maayos yung usapan natin. Tuloy muna natin, mga idol. Kasi dito, mga idol, ang usapin talaga dito, itong election to, patungkol ito kay Inday Sara. Yan ang punot dulo talaga dito. Kay Inday talaga. Majority block. Yan, si Jinggoy. Sila Robin, Marcoleta, Dalawang Bilyar. Sino pa ba? Si Bongo, si Bato. Yan, may mga kaso sila. Ito na yun, mga idol. Lahat yan ay patungkol sa impeachment ni Inday Sara. Siyempre, medyo nalungkot lang si Jinggoy gawa ng siyempre, ang mga anak niya, pamilya nila, mataas na sila na hindi naman to pangalan lang na maliit, malaking pangalan yan eh. Estrada to eh. 'Di ba? Tuloy muna natin kasi itong usapin na to ay napaka-kontrobersyal. 'Di ba? Hindi lang naman si Jinggoy, may susunod pa yan. Si Joel, si Cheese, 'di ba? Yung mga senador. Ngayon, magkakaroon ng Blue Ribbon hearing ulit. Dito natin makikita, mga idol, itong mga pangalan ng mga kongresista at naku po. Ay, naku po. Bakit ito talaga sila? Kung kailan magkaroon ng hearing na trial, sila talagang puntirya, mga idol. Matatawa ka lang na maiinis ka. Okay? Ituloy muna natin. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. Tama, very good. At Dito ako, nagustuhan ko itong sinasabi niyang i-hold niya yung pera habang magkakaroon ng legal process, habang nililinis niya ang kanyang pangalan. Pinapakita lang ni Jinggoy na hindi siya nagtatago at haharapin niya itong mga aligasyon niya. 'Di ba? Kaya gusto niya, ayusin muna niya habang inaayos niya, lilinisin ko muna yung pangalan ko. Yan ang gusto niya haharap siya sa legal na proseso. Kasi siyempre, natural, may ego rin to, mga idol. Kaya tama to, tama yung ginawa. Salute ako dito sa ginagawa niya at sinabi niya ngayon. Tama yan. higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody.
hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Tama, very good. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Yan, meron pala. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson. Ayan, Bilang mga idol, maganda tong balita na to. Na meron pala siyang impormasyon patungkol sa na wala talaga siyang insertion. Magandang to. Tama yan. Ipakita ni Jinggoy yan sa legal na proseso para malinis ang kanyang pangalan. Very good. Ganyan dapat. Ganyan dapat. Abangan natin to mga idol. Tuloy natin. Isang makabuluhang ebidensya na Yan. sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, Ay, meron palang mga ganitong issue mga idol. 'Di ba? Sabi ko sa inyo meron talaga kasi diyan sa Senado mga idol, itong trial na impeachment, numero ang labanan diyan. Sabihin natin ako ang judge, sila yung mga senador. Siyempre magbobotohan yan sila. Kung sino tong taga-majority na hands up, mas marami silang doon, points. Kaya nga si Bato inaano talaga na, harangin nila. Pag bumalik ka rito, nako, lagot ka sa Bato. Kahit yung ICC, ginawa talagang legal na. Kahit hindi sila... Ang ICC, wala ngang kapangyarihan dito. Walang jurisdiction. Ibig sabihin, wala silang kapangyarihan. Wala silang authority. Mga idol. Pag sinabing no jurisdiction, hindi sila ang didikta. Ano ba yan? Except lang ang bangag mag-utos. Nako po. hindi ko po ito tinanggap. Oh. Mas Nice. nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent Ganyan majority dapat. block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Patay tayo I mga stand my idol. Abangan nyo sa susunod na kabanata. Nako po. Ay kung ganyan pala, kasi inano siya ngayon, di ba? Kumbaga kinante niya ako. Antayin niyo yung rest back ko. Ganon yung dating niya ngayon, no? Nako po. Ito na yung sinasabi ko mga idol. Sa Blue Ribbon Committee na hearing ngayon na bubuksan ulit, dito natin malalaman, sabi ko nga sa inyo mga idol, yung pangalang Inday Sara, gusto talaga linisin ni Inday yan. Pati sila Jinggoy, sila Cheese dyan, sila Joel. Naku po, tingnan mo yung kongreso, itong mga involved. Sila talaga yung nagpasimuno dyan. Nadamay na lang itong mga senador, pati sila Bong Revilla. Malaki ang Naku po, mahirap magsalita, pero tapusin mo nga natin to. Because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price
I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold. Then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. 'Di ba? I will not be broken by accusations. Mahirap yung sitwasyon ni Jinggoy ngayon. Kaya gusto niya linisin talaga pangalan niya at harapin niya at hindi siya magtatago. Number one kasi ang maapektuhan dito, ang pamilya niya, mga idol. Pamilya, mga anak niya. Diba? Ganun lang yun eh. Kahit sino, pag ano ka, ito talaga, ay, napolitika talaga siya dito. Number one, si Bong Revilla, napolitika talaga si Bong. Ay, andun na si Bong, sumuko na lang eh. Walang magawa si Bong. Kawawa ka eh. Ito sila Jinggoy, si Joel, tapos si Cheese, sunod-sunod na yan. Pero itong mga kongresista, mga idol, nakita mo pag meron kang project sa isang lalawigan, na may placard nung nakalagay, na kung magkano, kailan mag-start, kailan matapos, tapos sino naglagda, mga congressman naman na nandun, di naman mga senador, mga idol. Mga congressman, gobernador. Ay, nako po. Siguro, itong mga senador dyan, sabihin natin meron sila siguro mga komisyon o kickback, kulangot lang yun. Hindi natin alam, mahirap magmalinis. Pero, siguro patunayan ni Jinggoy kung meron talaga siyang impormasyon, meron siyang ebidensya, di ba? Isinabi niya kanina. Kasi nga, itong project ng ganitong lalawigan, pipirmahan yan doon, ipopropose yan sa Kongreso, maglalagda sila doon, dadalhin sa Senado, pipirma itong mga senador, aakyat din yan sa Malacanang. Ganun naman yun eh. Siyempre, sila Jinggoy, sila Robin, sila Bongo, sila Bato, si Marcoleta, ay mga sabihin na lang natin, majority black sila. Pabor sila kay Inday, yun talaga. Ito, nagigipit nga daw sila eh. Yun ang paliwanag ni Jinggoy. Tama to, hindi siya magtago, harapin niya talaga. Idaan sa legal na proseso. Yun tama itong ginagawa ni Jinggoy. Nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Yan, very nice, Jinggoy. Good job. Ito mga idol sa kabilang banda, itong usapin kay Jinggoy Estrada ngayon, yan ay allegation pa lang mga idol. Wala pa talagang, kumbaga ang basihan nila ay, pwede pang sabihin natin haka-haka, allegation. Ano pa lang, wala pa silang final na basihan. Diyan sa korte yan magkita-kita kung ano talagang totoo. Kung mayroong impormasyon si Jinggoy, ilabas niyang ebidensya niya. O sino tong sa kanya, ombudsman. O doon yan magkikita-kita. O, ngayon, paano kung ang damage si Jinggoy dyan? Anong mangyayari? Diba? May damage siya eh. Ang linis ng pangalan niya. Sabi na tong, bakit ginanito ako? Magpa-file ako ng ganito. Damage. Diba? Pwede. Pwede. Siniraan nyo ako sa publiko. Diba? Kaya nga sabi niya pamumulitika. Mayroon siyang paninindigan. Hindi siya magpapaalipin. Mananatili siya sa majority block. Oh. Diba? Kasi ramdam niya, itong nangyayari ngayon mga idol, nakita, lahat naman nasa balita ngayon, puro kaso. Halos lahat, puro kaso. Kahit yung asawa ni Bato. Diba? Ngayon, wala kang narinig nga kinasuhan ng mga kongresista. Bakit kaya? Kung tutuusin, sa Ghost Project na yan, itong mga flood control na yan, number one ang mga congressman dyan. Diba, masabi ko nga sa iyo, sa isang lalawigan o sa isang tulay, pag may project ang nakalagay na karatula, ganitong date, saan, magkano, sabihin natin 1 billion, sinong pumirma, sinong congressman? Nandun, nakalagay. Pero walang nakulong. Grabe. Ang daming Ghost Project dyan. Kaya nga si Jinggoy, ang labanan kasi doon, mga partido, ito ay larong politika. Ang nangyayari dyan. Yan kay Inday Sara, aligasyon pa lang yan, mga idol.
Gusto talaga nila, hindi man nila ma-impeach si Inday Sara, gusto nila siraan ang pangalan ng Inday Duterte. Gusto nila ilugmok. Kaso naman, hindi nila malugmok-lugmok. Kasi totoong may serbisyo, hindi nila masira-sira. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Merong nagawa at merong ebidensya. Ramdam ng taong bayan, mga idol. Ang Duterte, OFW, number 1. Tayong mga masa. Ang hindi ramdam ng mga Duterte, itong mga mayayaman lang naman. Paano nila mararamdaman yun? Mayaman na sila. Tayong mga mahihirap, mararamdaman natin yun. Di ba? Sa panahon ni Tatay Digong pa lang, ramdam na ramdam natin. Ilang dekada tayo nag-antay, kaya palang umangat ang Pilipinas. Kita mo yung PGH, 100 million a month. Tapos ang daming libreng mga tapos ang mga kapulisan, sundalo, doble. Di ba? Libreng sakay. May bakunang nakukuha sa ibang bansa, ang daming mag-invest. Tuloy-tuloy ang proyekto, maraming ligasya. Lalo na pag pumasok na si Inday Sara, mga idol. Kung ano ang Davao ngayon, maladabaw ang Pilipinas pag ang Duterte ang makaupo. Maladabaw. Tapos ang drugs, ay tago na lahat sila. Talagang manda kayo pag Duterte nang makaupo. Di ba? 6 months pa lang yun. Naramdaman na natin yun. Itong mga riding in tandem, nawala na yan. Yung mga siga na pasiga-siga sa kalye, wala. Yung magnanakaw, sasakay, haablotin yung mga cellphone at ano-ano pa, ay wala. Itong mga karnaping na nangyayari, wala. Tago, hadlock, yun na sila tanan. Hadlock sila tanan. Kahit itong mga oligarkong mayayamang mga bilyonaryo dyan na may mga negosyante, takot. Number 1, sila ang takot sa mga Duterte. Titino sila eh. Ang lalaki ng babayaran nilang buwis sa mga idol. Kaya ito, abangan natin to kay Jinggoy kung anong mangyayari. Kaya tayong mga Duterte sulit, laban lang. Suportahan natin Inday Sara. Ibalik natin ang Duterte sa susunod na eleksyon. Wala nang iba. Kaya mag-ingat tayo, lalong-lalo na si Inday kasi gagawa sila ng paraan talagang babagsakin nila ang Duterte. Pero hindi nila mababagsak ang tiwala ng taong bayan. Kahit bayaran nyo pa, wala nang mangyayari. Walang mangyayari. Kahit bayaran nyo, tanggapin nyo lang. Duterte pa rin iboto nyo. Pera pa rin natin yan, mga idol. Ang laro dito ay politika. Yan sila, nag-away-away lang rin sila. Basta tayo, dito tayo sa Duterte. Okay? Mag-ingat at maraming salamat, mga idol. See you! Thank you sa nag-follow at nag-subscribe. Maraming salamat. Ingat kayo, mga Duterte. Solid! Laban! Inday Sara Duterte!